laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Magandang umaga, Balon Bayambang! Welcome sa kauna-unahang segment ng ating Bayambanggen News Live. Binabati ko ang ating mga manonood na mga Bayambanggenyos na naririto sa bayan po ng Bayambang at sa iba't ibang sulok ng mundo. Para sa kalaman nating lahat, ang Bayambanggen News ay hango sa ating report na pinapalabas tuwing Lunes sa ating flag ceremony at ang ating mga programa at mga activities ay sinisimulan natin para ma-report at mailahad sa bawat Bayambanggenyo ang mga news at balita na nangyayari sa ating bayan. Bibigyan namin kayo ng update sa kung ano na nga ba ang ginagawa ng munisipyo para sa ating bayan at ito rin po ang pinakamahalagang programa ng Team Kiambao Sabangan dahil naniniwala tayo sa transparency and accountability in governance. Siyempre, kapag sinabi nating Team Kiambao Sabangan, nariyan po kasama natin ang ating butihing Mayor Dr. Cesar Tirado Kiambao, Vice Mayor Raul R. Sabangan at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Isa-isahin ko lang ho sila, si Councilor Melvin Boying Junio, Councilor Martin Tirado II, Councilor Philip Dumalanta, Councilor Jerry De Vera, Councilor Gerardo Dici Flores, Councilor Benjamin Francisco De Vera, Councilor Levinson Nesus Uy, Councilor Joseph Vincent E. Ramos, Councilor Amory Junio, at ang ating liga ng mga barangay President, Kapitan, at SK Federation President Gabriel Tristan Fernandez. Kasama rin ho natin ang iba't ibang mga department heads at mga unit heads at mga empleyado ng munisipyo sa pangunguna ng ating Municipal Administrator, Attorney Raimundo B. Bautista Jr. Kasama rin ho natin ang mga iba't ibang non-government organizations katulad ng Rotary Club of Bayambang, Local Council of Women at ang ating kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated. Dahil katulad ho ng munisipyo, kaisa natin sila sa hangarin na makatulong at maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Bayambanggenyo ditong sa atin pong bayan na minamahal, bayan ho ng Bayambang. Mga kapwa ko Bayambanggenyo, kapag sinabi nating Team Kiambao Sabangan, ay hindi lamang ito tungkol sa ating mga opisyal na nakaupo. Bilang mga Bayambanggenyo, kasama ho tayo sa Team Kiambao Sabangan. Kaya nga sa panawagan ng ating pinakamamahal na mayor, lagi po nating makiisa, lagi ho tayong makiisa laban sa kahirapan. Dahil kailangan nating magkaisa at magtrabaho bilang iisang team, iisang pamilya o iisang grupo para tayo ay umasenso. Hindi po kami magsasawa na pag-usapan at umaksyon laban sa kahirapan hanggat hindi ito nawawala sa Bayambang. At isa nga po ito sa mga paraan na nakikita ng munisipyo para labanan ng kahirapan ang maging transparent at maging accountable sa lahat po ng mga ginagawa po ng LGU. Ginagawa rin po namin ito sa munisipyo dahil naniniwala kami na dapat ninyong malaman kung saan napupunta ang mga binabayaran niyo pong mga tax at alam naman po namin na nakikita ninyo kung gaano po natin nahihirapan o bawat piso at sentimo na ating pinaghihirapan ay makita niyo ho kung saang proyekto, programa ito napupunta. Po ni Mayor Cesar Kiambao na bawat sentimo at bawat piso na atin pong taxes ay talaga pong napupunta sa mga mahahalagang proyekto at programa, hindi lamang ho dito sa munisipyo, kundi sa bawat sulok po ng atin pong bayan. At wala po tayong nilalampasan sa 77 barangays. Nais din namin ipakita sa inyo na ang tax na binabayadan nyo ay napupunta nga ho sa mga mahalagang programa, proyekto, hindi dito lamang sa bayan, kundi po sa bawat sulok po ng barangay sa atin pong 77 barangays.
Kaya isa't kalahating oras po tayong mag-uusap tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga, dito lamang po sa Bayambanggen News Live na mapapanood niyo po via Facebook Live sa ating official Facebook page na Balon Bayambang. Pwede rin po kayo mag-iwan ng mga katanungan at suwestyon sa ating comment section para malaman rin natin kung ano po yung mga saloobin ninyo at maaari niyo pong mga katanungan sa atin po mga guests na gagawin po natin every Wednesdays and Fridays. Muli, Bayambanggen News Live will be live tuwing Miyerkules at Biyernes alas 11 ng umaga dito lamang sa Balon Bayambang. So sa umaga pong ito, as we launch this radio program and FB Live program, ang atin pong mauunang guest for today ay ang atin pong butihing mayor at ang First Lady po ng bayan po natin, si Dr. Cesar T. Quiambao at Mrs. Ninia Jose Quiambao. Maya-maya po, atin po silang makakasama at mga bagay-bagay po na nais niyo rin pong itanong sa atin pong first couple ay maaari niyo pong itanong. So mga kaibigan, sa programa pong ito, tatalakayin po natin ang iba't ibang mga bagay o mga programa po na alinsunod po sa Revolusyon Laban sa Kahirapan, partikular na po sa atin pong 5 sektor na tinututukan. Ano nga po ba yung 5 sektor na tinututukan natin sa Revolusyon Laban sa Kahirapan? Nariyan po ang Socio-Cultural Development and Social Protection, Environmental Protection and Disaster Resiliency, Agricultural Modernization, Economic and Infrastructure Development, at Good Governance. Ito po mga sektor na ito ay atin pong tatalakayin kung ano nga po ba yung mga proyekto na nagawa po natin mula nang nilunsad ang revolusyon ng 2017 hanggang sa mga ngayon na nagkaroon po tayo ng recalibration na naaayon naman po sa mga nagaganap pong mga eksena o mga pandemikong kinaharap po natin. Malalaman din po natin sa programa ang Bayambanggen News Live ang mga activities po na ginagawa po ng lokal na pamahalaan upang patuloy po nating malabanan at ano pa po yung mga programa na sinusunod po natin para sa bagong normal. So yan mga kaibigan, let us just continue watching. Pwede nyo pong i-comment, i-share, at pwede nyo pong i-like ang ating pong official Facebook page para mas madami pong makapanood dito sa ating Facebook Live. So yan po, again, nandito po tayo sa atin pong I'm gonna check din po ang atin pong live para po may malaman po natin yung mga early questions na maaari po natin itanong sa atin pong guest for today. Pero bago po ang lahat yan, meron po mga nauna na pong tanong, bakit po ba meron pa po tayong Bayambanggen News Live? Tinatanong po dito ng isa nating nag-comment, tanong ko lang po, bakit po natin ginagawa ito? Hindi pa po ba enough ang Facebook, newsletter at mga tarpaulin ng munisipyo? Yes mga kaibigan, masyado pong pinapaigting ng PIO at sa tulong po ng iba't ibang mga departamento na mailahad po natin yung mga nagaganap po dito sa munisipyo through Facebook, newsletter at mga tarpaulin. At sabi nga po nila doon, ito pong radio program po nito or FB program po nito ay mas makakatulong para po mas marami po tayong makaalam sa atin pong mga programa at mga activities. Mas marami po tayong mabibigyan ng pagkakataon na malaman nila kung ano po yung mga nangyayari sa atin pong munisipyo, yung mga programa na ginagawa po natin sa atin pong bayan. Yan po, napakarami na pong nagla-like at nanonood sa ating FB Live. Nariyan po, nangunguna na po ang atin pong First Lady, ang atin pong Ma'am Ninia Jose Quiambao. Hi ma'am, good morning! Kasama na rin po niya siguro ang ating mayor papunta na ho dito para maging kauna-unahang guest sa atin pong radio program or FB Live program. Yan po, as I've said a while ago, ginagawa po natin ito para po mas mapadami pa po yung mga nakakaalam sa iba't ibang mga programa ng munisipyo. Ano po ba yung mga serbisyo na maaari po nating ihandog sa pangunguna po ng Team Quiambao sa Bangan? Yan. Another question, bakit po kailangan natin ng wider reach? Ano po sa tingin ninyo ang problema, bakit hindi nakakarating sa kasuluk-sulukan ng Bayambang ang mga magagandang nangyayari sa ating bayan?
Mga kaibigan, ang pinakamahalaga kasi dito is the sustainability ng mga programa ng ating munisipyo at ng ating Team Kembaw Sabangan. And we believe ang FB Live ay isa sa mga pinakamagandang medium para po talaga mas malaman po, lalong-lalo yung mga millennials, yung mga kabataan na talagang mahilig mag-Facebook, ay nakakapanood ng mga ganitong programa kung saan mas nalalaman nila ano ba ang programa ginagawa ng munisipyo para sa kabataan, para sa mga kababaihan, para sa mga bata, para sa mga magsasaka, para sa mga local entrepreneurs at iba pa po. Maliban pa po doon, maliban sa mga programang ginagawa natin, malaman din po ng atin po mga kababayan, ano po ba yung mga services na pwede nilang ma-avail? Ano po ba yung mga services na pwede nating maitulong para po mas lalo po mapaunlad ang pamumuhay ng bawat bayambanggenyo? Yan. So, patuloy lang po sa pagtatanong. May mga may mga nagsasabi naman dito, mga questions with regard to the checkpoint passes. Yan po. Para lang po sa kalaman po ng lahat, ang Pangasinan, lalo na po ang bayan ng Bayambang ay nasa ilalim pa po ng restricted status. Kung saan po talagang hinahanapan pa rin po tayo ng travel pass or travel documents bago po tayo makapasok sa mga border lines ng atin pong ng atin pong probinsya. Para naman po makakuha ng travel authority, ay kailangan lang po nating pumunta sa PNP of origin natin at yung makakuha rin tayo ng medical certificate sa place of origin natin. Halimbawa, kung nasa Maynila po kayo at gusto po ninyong bumalik dito sa probinsya, kailangan nyo lang po pumunta sa PNP kung saan po kayo para kumuha ng travel authority at medical certificate para po hindi po kayo harangin sa mga border lines. Pagkatating po ninyo dito sa bayan ng Bayambang, you have to visit RHU para naman po magkaroon ng health declaration at malaman din po ng atin pong RH ang inyong kalagayan at masasabi po nila kung ano yung maaari po ninyong magawa if you have to strict home quarantine or kung ano-ano pa po. So yan mga kaibigan, we have more questions at marami pa po mga questions na ihahatid natin dyan later on dahil nandito na ang ating pong first guest for today. So yan, nagre-ready lang po tayo sa ating pong first guest. Nariyan po ang ating pong mahal na Mayor at Mayora, Ma'am Nini Jose Kembao at si Mayor. Yan po. So, yes sir, naglagay mo muna tayo ng mga speakers for everyone to hear what's going on at ano po yung mga dinidiscuss po natin dito. And hopefully po soon, magkakaroon na po tayo ng mga speakers in the different barangays para po mas mapakinggan po ng ating mga kababayan itong programa pong ito. So again mga kaibigan, batuyin po natin ng magandang umaga po ang ating pong First Lady, Ma'am Nini Jose Kembao, at syempre ang ating butihing Mayor, ang ama po ng bayan ng Bayambang at arkitekto ng Revolusyon Laban sa Kahirapan, Dr. Cesar Tirado Kembao. Good morning sir and ma'am. Good morning. Magandang umaga sa atin lahat. Good morning, everyone. Yes po. Sir, again, on behalf po ng lahat, binabati po muli namin kayo ng happy birthday and happy anniversary to both of you. Thank you. Yan po. I hope you enjoyed your day yesterday po and your anniversary. Yan po. Sir, alam naman natin mga kaibigan, sa mga ganitong panahon noon, before the pandemic, talaga namang ang atin pong butihing mayor at ang atin pong mahal na mayora ay talaga nag-sponsor ng mga malalaking concerts at mga programa as we enter during their anniversary, their birthday, at pagbubukas po ng Paskuhan dito sa Bayambang. But because of the pandemic, there are a lot of things that we have to consider naman po, no? Sir, para at least sa mga unang katanungan na lang po natin, sir, maaari po ba nating maibigay or mailahad sa ating mga kababayan? Ano na nga po ba yung mga iba't ibang mga programa or hakbang ng LGU para po mas matulungan po natin yung mga kababayan natin na mapigilan ang pagkalat po ng COVID-19 sa bayan? Putok ng COVID-19 ay nag-create tayo ng anti-COVID task force. At yung equivalent ng interagency task force against COVID na pinamumunahan ni Dr. Abalio. Sila ay nagpapatupad ng mga iba-ibang protocols para malabanan ng COVID. Of course, una dito ay of course yung ating social distancing, yung wearing of face shield, wearing of face mask, saka
yung washing of hands. Ang ating nakikita ng tagumpay natin laban sa COVID ay yung paghihigpit ng mga dumarating na ating mga kababayan. Sila ay ating hinihingan ng health clearance at pag wala ay sila ay ating nilalagay sa ating quarantine facilities sa Pugo para doon sa mga under observation. Yes, sir. At for sa Central Milwan para sa ating under investigation. Ngayon, kung positive naman, naglagay tayo ng isang lugar kung saan positive cases ng COVID-19. So, mahigpit tayo, pinapatupad ito. Pinatutuwa kasi sa loob ng Almost 6 months na, sir. Opo. 43 lamang ang naging positive at almost wala na. Yes, sir. Today. Yeah. Mas na yung isang positive provincial hospital. So, pinaganda natin ang ating mga quarantine facilities sa Pugo, sa Sangam First. At of course, lahat ng naka-stay dito ay sinusuportahan natin. Nandyan ang RHU2 na nagbo-monitor ng kanilang social health conditions. At yung ating DRRM, sila naman ay suportahan ng pagpapakain sa ating mga naka-quarantine. Yes, sir. Yung ating mga frontliners, PNP, USO, at yung ating mga barangay ay tuloy-tuloy na nagbabantay sa kanilang mga lugar. At ako'y nagpapasalamat sa ating buong barangay captains, councils, mga barangay health workers at saka barangay tanod. Yes po. Kasi malaking tulong sa kanila sa pag-monitor ng ating COVID-19 cases. So, yan, so far ang ating ginagawa. Yes po, sir. Actually, talaga na nakikita natin yung magandang effect ng mga paghihigpit po natin dahil talagang biglang bagsak po. And as of now, almost mawala na po yung mga active cases po natin sa COVID. Alam naman po natin, hindi lingid po sa ating mga kababayan na talagang isa rin po kayo sa mga unang naging biktima ng COVID-19, hindi lamang po dito sa bayan pero sa buong probinsya ng Pangasinan, together with your wife po. And ma'am, di po ba may mga activities din po kayo bilang presidente po ng Local Council of Women, yung mga binibigay po ninyong donations para po sa mga naging programa po natin para sa pag-iwas pa ng COVID-19? Ano po ba talaga yung para sa inyo, bakit po ba talaga gaano po ka-importante sa inyo na matulungan itong mga kababayan natin, particularly can you share some of your experiences with regard to COVID-19 po? And para mas maging para bang paalaala sa ating mga kababayan that COVID-19 is not just a simple thing but it's a serious matter to undertake. First of all, Poka, Paeng, COVID is really not a joke. Kami mismo, first time we experienced it and we lost 2 friends to that dreadful disease. And our parents also had, my parents had, so it's really not a joke. With regards to what you're saying, the programs, helping people and all, we're here to help eh. That's why peace and service is mainly primarily to help the people. That's it. That's the reason why we're here. And I hopefully all the government constituents are here because we're here to serve the people. And hopefully we're reaching out to them the right way and they're feeling it naman. And protocols, we can never stress enough that we should always maintain social distancing and of course cleanliness all the time. Always have to wash your hands. Yes. Always have to wear your facial masks and face shields to avoid the virus. And we have to learn to live with it. You Yes. have to learn to live with the virus. You have to learn how to adapt, adjust. And then one day it's just gonna be like flu na lang. Hopefully. Not na lang, flu. And we'll be okay. We'll just live our lives. And of course, we always have to put our trust and faith in God. That's actually what helped us survive. It's really the faith. Yes. Can you imagine we were isolated from each other for 20
Almost a month. Kuya. You know, from each other for almost a month, and you're just stuck in a room. You don't know what's going. Especially for me, ha, kasi my parents had, Yes po. Cesar had, Tita Julie and Tito Henry had, I had, and you know it's so much, but we 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 survived because of him, Yes po. because of God, Yes po. really God. And we're just very thankful din po no, sa both of you po, the first couple, because you're just not just giving us help, support, particularly po sa mga kababayan po natin. Lahat po ng mga rapid swab tests, mga antigen tests po, ay donasyon po ng mag-asawa po para po mas mapabilis po nating maasikaso yung mga nasa quarantine and isolation facilities po natin para mas maagapan kasi nga po yung programa po ni Mayor yung 3T, test, trace, and treat. So, and mas maliban nga po dito sa mga support na binibigay po ng mag-asawa natin, we're just very lucky that pinapatunayan niyo po talaga na sa pagsisilbi sa bayan, we just have not have our heart only, but a faith to God para sa patuloy po na pag-stop po nitong COVID-19. So, with that, with the COVID-19 din po, alam na po natin na marami pong programa ang ginagawa si Mayor para mas matulungan po natin yung mga kababayan natin. One of the sectors po kasi, di po ba na talagang naging na-dump ng COVID-19 ay ang sektor po ng edukasyon. And during your State of the Municipality address, sir, talagang binigyan niyo po ng emphasis na talagang tututukan po natin yung kalusugan, agrikultura, at edukasyon. Sir, in few words po, baka pwede po nating mabigyan lang po ng pagkakataon na malaman po ng mga kababayan, ano po ba yung mga ginagawa natin sa terms ng kalusugan, agrikultura, at edukasyon, sir? Well, unahin ko yung edukasyon kasi medyo nararamdaman natin na medyo kulang ng epektibo ang programang online educational system. Kaya tayo naglunsad ng enhanced educational system para makatulong sa ating mga mag-aaral para sa kanilang modular or online educational system. Tayo naglunsad ng pilot program ng face-to-face educational enhanced program sa Barangay La Lorenza at saka Barangay Tanulong at yung pangalawa sa District 2, Barangay Hermosa. Pangalawa, sinusuportahan natin ang Department of Education. Tayo ay nag-order na ng 13,000 rin ng newsprint at saka 4 na risograph para makatulong sa pag-imprenta ng kanilang modules. Kasi yan ay isang malaking kakulangan. Bigay din tayo ng iba-ibang suporta sa Department Division 1 ng photocopy machine o copy here, also printers, at iba pa mga tulong. So, yan po ang ginagawa natin sa sektor ng edukasyon. Sektor ng kalusugan, palagay ko naman, hindi nga natuloy yung ating pagtulong pagpunta sa mga iba't ibang barangay na yung programa natin komprehensibo serbisyo sa barangay. Pero tayo ay kapag nakagawa tayo ng 4 na rural health units, RHU 1, 2, 3, and 4. So, may naidagdag sa barangay Karungay. Sa susunod na linggo, i-inaugurate natin yung RHU 4 sa barangay Bakayo, and under construction yung sa barangay Pantol. And then yung pang-anim na RHO ay yung sa barangay Makaya. Wow. Palagay ko pag ito'y na tapos, kung titignan natin more or less lahat ng strategic location para mapalapit yung ating mga mamamayan sa healthcare ay matutupad natin. Of course, nadagdagan yung ating ambulansya ng isa. Yes po. Salamat po sa ating congresswoman na si Baby Arenas at tayo yung nakapagdagdag kahit sa pang-ambulansya. At yung budget naman ng RHU 1, RHU 2, pagdating naman sa mga gamot, kung makikita nyo yung RHU 1, 2 natin
So, pagdating naman sa agrikultura, tuloy-tuloy ang programa nating agricultural modernization. Nandyan yung ating kooperatiba, yung mga Bolshevik Cooperative Marketing Cooperative, na tuloy-tuloy ang pagtulong sa ating mga magsasaka. At tayo ay nagpabiling ng construction ng 8 warehouses sa 8 distrito para yung mga magsasaka ay mapapalapit sa kanilang paglalagyan ng kanilang mga ani at mga warehouse kung saan pwedeng bumili ng mga iba't ibang input. Magkakaroon din tayo ng lending program sa pamamagitan ng ating 55 billion financing program para sa ating mga magsasaka. So, yan, pangalawa, I think, nakikita natin na meron na tayong kasunduan sa PhilRide. Yes, Yung po. programa, tumutulong na po ang PhilRide sa ating bayan ng Bayambang. At marami pang pwede natin gawin. Yung ating foundation ay tumutulong sa mga backyard gardening. Wala yan sa barangay. At nakikita ko, tagumpay yung programa sa Kamatis, Okra. Nalulungkot ako na hindi nagtagumpay yung programa sa Talong. Nagkaroon lang ng problem dun yata, sir. Problema sa presyo. Sir, ito yung programa ng kasama kita sa Barangay with Mawin na tinatawag nating one gulay, one barangay. Diba, Tama sir? yun. So, ano pa? Of course, pagdating sa fisheries, magkakaroon tayo ng malaking dredging program para sa ating fisheries. I-dredge natin yung ating 80 hektaryang inland fisheries para mabuhay ang ating fishery industry. Can you hear us, people? Ayan ba? Okay na? Naririnig na po ba kami? Yan. Yan, live kasi. So, nagkakaroon tayo ng problem. So, okay na po ba yung line natin? Okay na? Yan. So yun po, doon tayo sir naputol sa may inland fisheries na dinidredge po natin. Third part po ito ng ating loan sa land bank. Ito ba, sir? Tama yun. Kakaroon tayo ng dredging equipment at mabubuhay ang ating inland fishery program. Nagkaroon din tayo ng kasunduan sa fishery department para mabuhay natin yung ating Alto River Yes po. para magamit din natin sa ating fishery program. Yes po, sir. Maliban nga po doon, sir, talagang isa sa mga tinututukan po ng administrasyon po natin na Team Kibaw sa Bangan po, sektor nga po ng agrikultura. Most of the projects po, big projects po, talagang na-mention nyo na kanina. Sir, i-relate na rin natin sa sektor po ng agrikultura, yung question po ng mga karamihan tungkol po doon sa atin pong inaasikasong programa na ilang dekada nang pinag-uusapan at pinaglalabanan po. Sa administrasyon nyo lamang po nagkaroon ng medyo malinaw na mangyayari. Ito po yung mga ball, na mga lupain po sa mga ball. Sir, any update about sa atin po nangyayari doon? Well, nagkaroon tayo ng technical working committee sa Kongreso na pinangunahan ni Congressman Barzaga na na-sponsoran ng ating mahal na Congresswoman, Baby Arenas. At yung sa committee hearing na yon ay napakaganda ang nangyari kasi mukhang kinukongratulate na tayo ng DNR. Wow! Kasi isa na lamang ang kulang. By December, mga first week of December, kailangan may submit natin yung technical description ng total na may papamahagi na lupa sa ating mga magsasaka. At sa committee hearing na yon, pag-usapan na 5 hektarya lamang ang pwedeng ibahagi sa bawat magsasaka. Na nakaposisyon na itong mga tao. Yes. Kaya sana payagan tayo na masukatan ito para may submit natin sa Kongreso. At by first week of January, magkakaroon daw ng what do you call that? Yung full body deliberation. Sumulat na rin ako sa ating mga kaibigan mga senador para tulungan ng Kongreso na magpasa rin ng isang batas Bill.
para kasi ang bawat batas sa Kongreso ay kailangan may kakambal na batas galing sa Senado. So siguro bago magtapos ang Kongreso, this is the 23rd Congress. Palagay ko naman may papabahagi na ang ating ang mga poll sa mga present occupants. So, sa pamagitan ng programa nyo ito, ako'y nakikiusap sa ating mga mamamayan na nakaposisyon sa mga mall na huwag po kayong mag-away-away kasi lahat po yan ay pamimigay sa inyo ng libre ng ating gobyerno. Payagan lang kaming sukatin para ito'y may pasa sa Kongreso. Yun nga din sir, di po ba? Talagang kailangan natin yung kooperasyon ng bawat bayambanggenyo para at least yung ilang dekada na pong problema ng mga mall ay matuldukan na sa tulong po ng ating pong mahal na Congresswoman, Baby Arenas at ang ating pong mga kaibigan sa Senado na sana nga po talaga yung ilang dekada na ba to, mga 7 dekada na yata itong pinag-uusapan sa administrasyon nyo lamang po sir nagkaroon ng medyo malinaw na programa para may pamahagi sa mga magsasaka yung mga lupang sinasaka nila sa mga mall. This is the bill po na converting the mga mall as disposable and inalienable po. Dito ba, sir? So sir, ano pa po ba yung mga last week we were hit by Bagyong Ulysses and most of our kababayan hindi lang po dito sa bayan po ng Bayambang, lalo na po sa mga iba pong mga bayan na talagang hinagupit ng bagyo. Can you share some of the things that we have done for them para po sa mga nasalanta ng bagyo? Well, unang-unang ginawa ng LGU kasama ang PNP, yung ating road clearing operation kasi maraming mga tanga ng mga kahoy na nahulog, tumba. Pangalawa, nagkaroon tayo ng assessment ng damages ng mga bahay ng ating mga kababayan at damages sa agrikultura, lalo na yung mga palay, sibuyas, at meron ng report ang ating municipal agricultural officer at mamayang hapon o bukas ng umaga ay pagmimitingan na natin kung paano tayo makatulong sa ating mga mamamayan na naapektuhan ng unity. Yes po. And you know po, sa mga nakikinig po dito ngayon sa atin at nanonood po via Facebook Live, ang ating pong mayor at ang ating mahal na mayora po talaga is napakarami pong mga programa na gustong gawin para makatulong po. But then we have to wait for the final report para po sa talaga pong tao, sa tamang tao po, yung mga nakakakuha po talaga ng donasyon. Sir, I believe the office, you are aware about sa mga nangyayari, yung mga modus po ngayon na umiikot, and some are using the names of politicians kagaya po ninyo, at yung iba pong mga, kagaya nga po si Bishop Sok, ginagamit din yung pangalan to solicit. Anything that you would like to tell to these people, sir? Well, unang-una, nakalungkot kasi mayroon pa rin mga tao na nagsasamantala sa pamagitan ng tinatawag ng scam activities. Mayroong mga 3 supplier na nagreklamo na hinihingan ng tulong o donasyon ng isang taong hindi ko na sasabihin ang pangalan. At ito'y isang warning sa kanila kasi na-blatter na ito sa police. Pupunta na tayo sa Regional Trial Court para sila'y kasuhan at para ma-identify natin yung tao kung saan nila pinapadala yung kanilang hinihinging donasyon. Ito ay isang illegal at hindi natin titigilan hanggat hindi natin nahuhuli kasi ginagamit yung pangalan natin dito. At paalala sa lahat ng mga supplier sa munisipyo ng Bayambang, walang kontribusyon na hinihingi sa inyo ni Kusing at dapat hindi kayo nagbibigay maski kanino sa empleyado ng munisipyo. Bawal na bawal po yan dito sa bayan ng Bayambang. Yes po, sir. Sa totoo lang din po mga kaibigan, yun nga po, napakinggan nyo po, meron rin po inilunsad po tayong isumbong mo kay Mayor CTQ. May mga text, cellphone numbers po doon at mga ang hashtag 4357 na maaari po nating magamit para po magsumbong ng kahit na naman pong uri ng korupsyon o mga panggagancho or panunukol po sa atin po mga kababayan, lalong-lalo na po ng mga empleyado po at mga kawani po ng gobyerno.
And with regard to our suppliers, tomorrow, sir, I believe we'll be having the Negosyante Summit, wherein we'll be inviting our negosyante, our micro, small, medium enterprises, para at least mabigyan ng pagkakataon na maging legit supplier at maging parte po ng procurement process ng ating pong munisipyo. That would be for tomorrow. So, sir and ma'am, would you please, para po sa pagpuputol po ng maikling kwentuhan po natin sa umaga pong ito, kay ma'am po muna, any final messages po or mensahe po sa bawat bayambanggenyo at bawat pong mga nakikinig po dito sa bayan? Yes, hello ating mga kabayang-banggenyo. Maraming salamat po sa pakikipag-cooperate nyo sa mga safety protocols natin para sa bayan kasi para po sa atin lahat yan. At salamat rin po sa Diyos na umuunsat po ang bayambang at gumagaling po ang lahat na nagkaka-COVID, lahat na nagkakasakit. At sana po ay gabayan po tayo lagi ng Diyos sa servisyo na ginagawa natin para sa bayan. At lagi po kami nandito ni Mayor Kembao para po sa inyo. Mahal namin kayo, inaaraw na kabayambang. Maraming salamat, Ma'am Nina. And now, for any message po sa ating mga kababayan, sir? I wanna greet the viewers. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Hello sa nanonood na taga Hong Kong. Hello there. And then si Ashley Solaba. And then I wanna say hi to Mark Kevin Junio. Hello there. And LGU Malasiki. Hello there. Thank you for watching us. and Marivic Daquilenia from Cainta Rizal. Thank you. Please support our Bayambanggen News. Bayambanggen News program with Waem. Thank you, everyone. Yeah, thank you, ma'am. So, how about Mayor para po sa ating Well, And hi, Tita Letty. Una-una, congratulations pa sa nilunsad yung programang ito, yung Bayambang News. Ito ay napakagandang programa para yung ating mga kababayan ay malaman naman nila kung ano mga nangyayari. At ito ay magiging medium of communication ng LGU. At sa pagkakataong ito, ako ay nagpapasalamat sa buong pamilya ng LGU, lahat ng mga department heads, kasi nakikita natin ang pagkakaisa, nakikita natin ang kanilang what do you call passion. Talagang gustong-gusto nila, nag-enjoy sila sa ginagawa nilang trabaho sa pagserbisyo sa ating mga kababayan. So, pagpatuloy natin ang itong magandang gawain natin at sana tuloy-tuloy ang ating pagkakaisa at mabuhay ang ating revolusyon laban sa kahirapan. Maraming pong salamat ang ating pong mahal na Mayor, Dr. Cesar T. Kemo. Asahan niyo po ang bawat empleyado at bawat department heads at unit heads po talaga naman ay patuloy na susuporta sa inyong programa because talaga naman nakikita din po namin yung pagmamahal po ninyong dalawa sa ating pong bayan para po magtagumpay yung ating pong revolusyon laban sa kahirapan. So once again mga kaibigan, ang ating pong mahal na Mayor at ang ating pong mahal na Mayora, Ma'am Nino Kembao and Dr. Cesar Tirado Kembao. Thank you very much po at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. Good morning, everyone. Thank you po. So yun po mga kaibigan, ang ating pong mahal na Mayor at mahal na Mayora who join us in our first live broadcast dito po sa atin pong Bayambanggen News Live. And for tomorrow, mga kaibigan, araw-araw po yan. Araw-araw po tayo magkakaroon ng guests na mga counselors po natin, mga department heads natin to answer different questions and to clarify issues with regard to our programs and activities in Bayambang. Ayan po. For tomorrow, I'll just invite everyone. Magkakaroon po tayo ng Negosyante Summit. Ito po yung nasabi po namin kanina ni Mayor kasi alam naman po natin malaki ang naging epekto ng COVID-19 sa lokal na ekonomiya. At marami na ang nawalan ng trabaho at kabuhayan. Kaya ang LGU Bayambang ay patuloy na gumagawa ng mga paraan. At ang isa pong paraan na nakita po natin is that we support local. Yan. We will boost the economy by supporting the local entrepreneurs. Kaya pipilitin po natin na maging legit suppliers ang atin pong mga kababayan na mga micro and small medium enterprises dito po sa atin pong
munisipyo. Magkakaroon tayo sa November 19, that will be tomorrow at 8 o'clock in the morning sa Event Center ng Negosyante Summit kung saan aalamin natin ang mga produkto at serbisyo na binibigay ng lokal na negosyo para sila naman ang unahin natin sa procurement at bidding process ng munisipyo. Sa paraang ito, iikot ang pera ng bayan, iikot po yung pera ng mga bayambanggenyo dahil ang tax na ibinabayad natin sa gobyerno ay mapupunta rin po sa mga local businessmen. So paikot-ikot na lang po yung pera ng bayan po natin. So mas maganda po yun and it will surely create more jobs at matutulungan po nating mas lumago at mapalaki itong mga maliliit at malalaking mga negosyo dito sa bayan po natin. At magkakaroon nga po tayo dito ng nangyari to, lalakas ang negosyo at mas maraming magkakaroon ng trabaho. So, matagal na panahon nang marami tayong mga serbisyo at produkto na kinakailangan i-outsource sa labas o bilhin sa ibang bayan. Ito na po yung pagkakataon ng bawat negosyante na kayo na po ang ating uunahin. Ito po talaga yung priority project ng ating mahal na mayor na unahin po ang mga local entrepreneurs at mga lokal na negosyo dito po sa bayan. So, with this program, pumapasok din dito ang kahalagaan ng transparency and accountability dahil nga pera ng taong bayan ang ginagamit sa bawat piso at sentimo na ginagastos ng munisipyo. So mga kaibigan, we would like to invite once again tomorrow, 8 o'clock in the morning at Balon Bayambang Event Center, yung mga negosyante po natin, join us and listen and learn how to become a supplier po ng atin pong munisipyo. And tomorrow din mga kaibigan, sa ganap pong 2:00 ng hapon ay iniimbitahan na rin po namin kayo sa pangunguna po ng Municipal Tourism, Cultural Arts Affairs Office. There will be the Sing Capital. On Friday po yan, sa Biyernes po ng 2:00. Friday, November 20, ang Sing Capital and Christmas Tree Lighting Ceremony on November 20. Friday nga po, 2:00. Dire-diretso na po yan. Mga hapon po yung Christmas tree lighting po natin. Alam ko po marami pong medyo nalulungkot dahil nga po wala hong Paskuhan sa Bayambang ngayon. Wala ho yung inaantabayan na nating Christmas animated display. Asahan nyo pa rin po, sa gitna man po ng pandemikong ito, magliliwanag pa rin po ang bayan ng Bayambang sa pangunguna ng ating mahal na mayor. Kikislap ang mga parol at mga Christmas lights dito sa Bayambang bilang simbolo ng hope na after everything, magiging maayos po ang lahat. So again, muli po, binabati po muli natin, no? May mga binabati pa rin po tayo mga nanonood sa atin. Siyempre po, ang programa pong Bayambanggen News Live ay sa pangunguna po ito ng Public Information Office. Nariyan po ang atin pong PIO, si Sir Resty Udon. Ang atin pong Media Affairs Officer, Madam Letty Ursua, na nanonood din po sa atin. At syempre po, yung pinaka-head writer po natin, ang atin pong Senior Tourism Operations Officer, walang iba si Ms. Patricia Espino. Kasama ko rin ho dito ang atin pong ICT sa pangunguna po ni Sir Jezreel Junio, na talagang nag-asikaso po ng internet po natin at nagpahiram ng ilang kagamitan. Dito rin po naman yung astig po naming video editor. Walang iba si Sir Mike Olalia. Kasama po ang buong team ng Bayambang Poverty Reduction Action Team na sinisigurong napapakinggan po tayo ng lahat ng ating mga kababayan. Siyempre po, ang akin din pong opisina naman, Sus Mariosep. Ang tourism officer din po, nandyan. Patuloy din po sa second floor na nagtatrabaho para sa Sing Capital 2020. Yan po mga kaibigan. This coming Friday, marami po mga programa and this time, we still have how many minutes? Still have ilang pang minuto? Ang akin pong station manager, si Miss Patricia. Ilang minuto pa ba tayo? Can we answer more questions? Before, pwede pa tayong sumagot sa ilang mga katanungan. Yan. So, ito po, may mga, how many minutes? 20 minutes pa. Sus Mariosep, ang haba pa pala nito. Just to give you an idea po, every Wednesday and Friday, we will try our very best to have visitors or guests to answer some queries. So, mamaya sasabihin ko lang po, i-confirm ko lang po kung sino yung magiging guest natin sa darating pong Biyernes. Yan. Ito po, question po, may job vacancy po ba sa munisipyo?
Pwede bang mag-apply kahit anong posisyon? Hiring po ba kayo dyan sa munisipyo? Ito po, marami po nagtatanong na ganitong questions po. Mga kaibigan, as of now po, medyo nililimit na po natin kasi medyo madami na po yung mga job orders po natin. Pero for more information about job vacancies at hiring po ang munisipyo, please visit po ang atin pong Human Resources and Management Office po sa pangunguna ng ating HR officer, si Ma'am Nora Zafra, sa mga details about this one po. At pwede rin po kayong bumisita sa atin pong PESO, sa atin pong Public Employment Service Office po. Nandyan po si Sir Rene para po tulungan kayo sa mga job vacancies at mga hiring na companies po, not only here in the town but also sa mga iba't iba pong lugar dito sa bayan. Yan. May scholarship program po ba ang munisipyo? Yes, may scholarship program po ang munisipyo. Nandyan po ang atin pong school board sa pangunguna naman po ni Sir Rolando Gloria. For more information about that one, you could visit their office po for the scholarship programs na binibigay po ng atin pong munisipyo. Alam niyo naman po, sa larangan po ng edukasyon, talaga namang tinututukan ito ng ating mahal na mayor dahil po, yung buong taong sahod po ni mayor ay talagang ibinibigay po sa education, sa Special Education Fund, kung saan pinaghahatian po ito ng mga paaralan para po sa mga nangangailangan at syempre na rin po sa mga scholarship programs na binibigay po natin. Wala bang tulong para sa mga estudyanteng walang internet at gadgets? Nasabi na po ni Mayor kanina po ito, tutulong po si Mayor po sa pagpapagawa ng mga mga modules po, printing ng modules and the risograph machines na kailanganin po ng mga mag-aaral. Alam naman po natin yung internet, 50% po ng mga barangay ng bayan po, tinawagan na po natin lahat yung mga iba't ibang mga internet provider, talaga pong medyo kapos po talaga sa signal. But still, our LGU is still looking for more possible interventions para po lumakas yung signal po ng mga internet sa bawat sulok po ng barangay. Yan. Ito po, wala na daw silang makain. Saan sila pwedeng humingi ng tulong? Ito po mga kaibigan, napaka-sipag po ng atin pong head ng Mayor's Action Center, si Ma'am Jocelyn Espejo. Sa lahat po ng mga nangangailangan po ng tulong, financial assistance or whatever assistance that you could have, nandyan po ang Mayor's Action Center at kaagapay po ang Department of Social Welfare and Development Office na pinamumunuan naman po ni Ma'am Kimberly Basco. Yan pong dalawang opisina na yan na nagtutulong-tulong po para maasikaso po kayo kung whatever financial assistance we could give. Pero alam niyo naman po, limitado rin po ang kakayanan ng munisipyo. But then, we will still try our very best na matulungan ang bawat bayang Banggenyo po. Yan. So yan. Ito. May mga complaints. We have to answer po. Question number 1. Bakit walang abiso ang Sinpelco at laging brown out? Shout out po. Linaw din po namin ha, ang Sinpelco po hindi po namin hawak. Hindi po ito hawak ng munisipyo. It's a different branch po ng government. So, whatever po na inaano po ng Sinpelco, sila po talaga yung may hawak po doon. And sa walang abiso po, I believe they're trying their best po na mas ma-inform ahead of time if they're gonna cut po yung mga, o kung magkakaroon po ng mga brown out po dyan. Saan pwede ireklamo yung umiinom lampas ng curfew? Yan po mga kaibigan, nasa ilalim pa rin po tayo ng Modified General Community Quarantine or MGCQ. Meron pa rin po tayong curfew. Para po sa mga non-apor, ito po yung mga walang trabaho mula po alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Yung mga nagre-reklamo, pwede po tayong unang-una pong magreklamo po tayo sa barangay. Ganito po yung proseso. Pag may mga complaints po tayo, kagaya po nito, we have to ask first the barangay. If the barangay po cannot do something about it po, pwede pong idemirekta na po tayo sa atin pong Philippine National Police, sa pangunguna po ni Police Lieutenant Colonel Norman Florentino, at syempre po sa POSO, sa pangunguna naman po ni Colonel Leonardo Solomon, or tumawag na lang po kayo sa #4357.
Yan. Mahina, Sir Paeng. Mahina daw. Is that true? Okay na po ba? Hina lang sound, sir. O, tutok ko na. Okay na? Kanina ba to? Sorry. O, yan. O, okay na ba to? Saan pwedeng isumbong ng malakas mag-video? Okay, meron po tayong executive order na pinagbabawal po ang paggamit ng video okay. So, lalong-lalo na po sa office hours, particular na po sa oras kung kailan po may klase yung mga bata. So, saan po tayo pwedeng magsumbong? Pwede po, yun nga po nasabi ko kanina, sa mga sumbong po, pwede po tayong magsumbong muna po sa kapitan. Then, the kapitan will do his best po to implement the problem, the program po. Kapag hindi po masolusyonan, then we go to PNP and the other arm po sa securities po natin. Yan. Dapat mas mahigpit tayo sa public market at daming walang face shield at nakababa ang face mask. Ito mga kaibigan, patuloy po namin ipapalaala sa inyo na meron pa rin pong pandemic, may COVID-19 po. Nakamamatay po ang COVID-19 disease. Kaya dapat po nating tatandaan ang bida. Una, B, bawal pong lumabas ng bahay ng walang face mask at saka face shield. Inalis ko lamang po yung face shield ko kasi nga po para mas maging malinaw yung pagsasalita ko. Pero pag lalabas po tayo, lalo na sa mga pampublikong lugar, ay kailangan po natin naka-face mask at saka naka-face shield. Bida. B, bawal lumabas ng walang face mask at saka face shield. I, i-sanitize. Mag-sanitize po tayo gamit ang alcohol o kung may pagkakataon po, maghugas po tayo ng kamay. Like this, oh. Yan. D, dumistansya. Yan, dumistansya na mahigit 1 metro para po bawal po magkumpulan, bawal pa po magbeso-beso, bawal pa po magyakapan. Lalo na pag hindi naman po yun jowa mo. Okay? Yan. And letter A, alamin ang totoo. Ang Facebook page po ng Balon Bayambang ay ang Balon Bayambang. Yun po yung official Facebook page. The other po ay hindi po official Facebook page. Ang Balon Bayambang Facebook page po ay isa pong source ng totoong impormasyon. Yan po. So, dapat doon tayo nagbabasa at nakikinig din po. Yan. So, wag po natin kakalimutan yon. Patuloy po natin sa mga kababayan po natin. Wala pa pong vaccine. There's no vaccine yet. So, what we are requesting everybody is that maging disiplinado po tayo. Be disciplined enough in wearing face mask, face shield, sanitizing our hands, and maintaining social distance po. So, disiplina po muna ang kailangan natin, mga kaibigan. Nakapaikot po ang ating mga pulis at mga poso para sa mga violators ng atin pong mga minimum health protocols. Yan. So, mga kaibigan, I believe, okay na ba tayo? Mga kaibigan, okay na tayo. Okay na tayo. So, with that, mga kaibigan, muli inaanyayahan po namin kayo tomorrow for Negosyante Summit 2020. Bukas po ng alas 8 ng umaga sa Balon Bayambang Event Center. Sa Biyernes naman po alas 2 ng hapon ay magkakaroon po tayo ng Sing Capital. Ito po yung komemorasyon ng pagdiriwang po ng ika-5 kabisera ng Pilipinas, ang bayan po ng Bayambang. At bandang alas 5:30 po ng hapon naman ay magkakaroon po tayo ng ceremonial lighting of the Christmas tree and other Christmas decorations ng atin pong bayan. Yan po, ang atin pong St. Vincent Ferrer Prayer Park po ay patuloy pa rin pong bukas magmula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi para lamang po muna sa mga Pangasinan residents. Yan. So, sa Biyernes ng umaga, ay patuloy po natin. Tutukan niyo po muli ang Bayambang News Live. Kasama po natin ang atin pong Municipal Health Officer at Head ng Bayambang Interagency Task Force on COVID-19, Dr. Paz F. Valio, sa darating pong November 20, alas 11 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So muli po, mga kaibigan, ako po, si Rafael Limueco Saigo, ang inyong pong Supervising Tourism Operations Officer, at nagsasabi po sa inyo na maging disiplinado para malabanan po ang corona or COVID-19 disease. So muli po, magkita-kita tayong muli
sa darating pong Biyernes at tutukan niyo po kami lagi mula alas 11 hanggang alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali tuwing Miyerkules at Biyernes dito lamang po sa Bayambanggen News Live sa Balon Bayambang Facebook page. Magandang umaga at maraming pong salamat. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan.